si Anne, na nakilala ni Drake sa bar. Maganda at malaman na katawan na una niyang kababaliwan. Ngunit, ang hindi niya alam, ang kinababaliwan niya ay magiging parte ng pamilya nila at magiging stepmom niya. Ang matinding karibal niya sa katawan at puso ng dalaga ay ang mismong papa niya. Sino ang magwawagi sa puso ni Anne? Sino ang mas makakapagpaligaya sa kanya? Makokontento ba siya kay Drake na kayang ibigay ang ligaya na nais niya o sa ama ni Drake na nabibigay ang yaman na kailangan niya? Masarap maging mayaman o may kaya sa buhay, pero wala yung yaman mo kung hindi naman buo ang nakukuha mong pagmamahal sa pamilya mo. Bata pa lang ako nung iniwan kami ni mama. Sumama siya sa ibang lalaki. Hindi ko din alam bakit pa nagawang iwan ni mama si papa halos na kay papa na ang lahat. Mayaman, malaking bahay, maraming ari-arian at halos ibigay niya sa'yo lahat ng luho mo. Simula nang umalis si mama, yun ang naiwang tanong sa akin kung bakit. Sa edad na 14, madami na akong nakasalamuhang babaeng inuwi ni papa sa bahay. Iba't ibang klase ng babae. May maliit, matangkad, maputi, maitim, Pinay, o ibang lahi. Wala naman akong problema kung mag-aasawang muli si papa. Ayoko naman siyang pigilan na sumaya ulit. Mas okay na yung ganyan kesa magmukmuk siya sa pag-iwan sa kanya ni mama. Si mama, wala na akong balita sa kanya simula nang umalis siya sa lugar namin at sumama sa kabit niya. Walang paliwanag o iniwang sulat sa akin. Parang walang anak na nag-aantay sa kanya. Para sa akin, isa siyang pabayang ina. Uy Drake, sigaw ng kaibigan kong si Paulo. Si Paulo ang kababata ko. Tuwing may problema ako, lagi siyang nandyan para damayan ako at alalayan ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Napagkakamalan na nga kaming magkapatid dahil malapit na kaming maging magkamukha dahil lagi kaming magkasama. Pau, oy, tara na? Sige, kanina pa nag-aantay sila Mika sa bar. Akala ko nga di ka nasasama Di ka kasi nag-a-update. Kaya pumunta na ako dito. Baliw. Siyempre, sasama ako. Papalagpasin ko ba naman ang birthday mo? Alam mo namang malakas ka sa akin. Ganito ang buhay. Kung wala talaga tong kaibigan kong si Paulo, baka matagal na akong sumuko. Nakukuha ko nga lahat ng gusto ko, pero parang may kulang pa din. Malaki ang pagkakaiba namin ni Paulo. Ako normal, kasi di abnormal. Joke lang, sinigang. Sumasabay ako sa trip at tahimik lang. Siya naman, madaldal, suki sa bar at babaero. Alam mo Drake, kung ako sa'yo aayusin ko sarili ko. May tsura ka naman pare, kulang ka lang sa pag-aayos sa sarili mo. Maayos naman ako Bakit? May dumi ba ako sa muka? Baliw, ibig sabihin ko, ayusin mo yung panlabas mong anyo. Sayang kagwapuhan mo ayaw mong gamitin. Kaya hanggang ngayon, di ka pa din nakakatikim ng babae. Nasusobrahan ka sa pagkamahiyain pare. Hindi talaga ako mahilig sa babae. Wala sa bokabularyo ko yan. Para kasi sa akin, hindi naman isang koleksyon ng mga babae para ipunin at padamihin. Gusto ko sana, yung babaeng makakasama ko, ay siya na din hanggang dulo. Sa totoo lang, ayokong matulad kay Papa na iniwan ni Mama sa di malamang dahilan. Lika na nga. Pumasok na tayo. Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan Pumasok na kami sa loob ng bar at nakita namin doon sila Mika, James, Rio at yung dalawang babae pa na kasama nila. Hindi pamilyar sa akin yung dalawa kasi ngayon ko lang sila makakasama. Paulo,
Drake, halina kayo. Apakatagal nyo naman. Kanina pa kami nag-aantay dito. Akala namin nabaon na kayo sa kalsada eh. Ika ni Mika. Pinagsabihan ko pa muna kasi tong tropa natin. Di ko alam kung makikinig eh. O siya, tama na yan. Pakilala ko muna mga kasama natin. Ito si Ann at Lay. Nasa kabilang table. Kaya inaya ko na mukhang malungkot eh. Paliwanag naman ni Rio. Hello sa inyong dalawa. Mahinahong sagot ko. Pagpasensyaan nyo na girls tong tropa namin ha. Medyo mahinhen. Virgin pa kasi eh. Maganda parehas si Ann at Lay. Pero iba sa paningin ko si Ann. Parang hindi namin siya kaedad. Pero sa totoo lang, ang hot niya. And kung pagdating sa hubog ng katawan, talagang pasado siya. Nag-inom kami ng nag-inom hanggang sa makadami. Masaya ang kwentuhan nang biglang para akong sisinukin sa tanong ni Lay sa akin. Drake, right? Oo. Ikaw si Lay, diba? Nice to meet you. So totoo ba? Virgin ka pa? Hindi ako sumagot kasi di ko alam ano ang sasagot ko. Para akong binabalot ng hiya dahil sa babae ang nagtanong sa akin ito. Anong isasagot ko? Oo? Wala pa? Kahit hawak? Hindi pa? Baka naman isipin itong bakla ko pag di pa ako umimek. So bakit ka nga kasi virgin? Ayaw mo ba sa... Hindi naman. Hindi naman sa ayaw. Ano lang kasi, hindi pa siya handa. Singit ni Paulo. Pangit naman diba? Kung titikim siya ng babae tapos di buo loob niya, di hindi masasatisfied yung babae kung sino man yun. Kaya mas maiging mabuo muna loob ng tropa ko bago mangyari yun. Oo. Tama si Pau. Siguro, Lay. Kaya mo natanong, gusto mong subukan tong tropa ko, no? Ikaw Bata pa yan, Lay. Kumalma ka. Di, pasususuin. Charot. Wala, curious lang. Tinuloy-tuloy ko na lang ang pag-inom ko kaysa makipagkwentuhan kay Lay. Naiilang talaga ako pag ganyang mga topic. Nagpaalam muna ako sa kanila para mag-yosi nang makahinga muna. Pagdating ko sa area ng yosihan, nakita ko dun si Ann. Ang ganda niya talaga sa paningin ko. Kitang-kita ang kurba ng katawan sa suot niyang itim na sexy dress. Oh, baka matunaw ako niyan, bata. Di ko pala napansin na natulala ako sa kanya at hindi na nakagalaw. Ang lakas ng tama sa akin ng alak Ngayon lang ata ako na turn on sa isang babae. Pasensya ka na. Medyo nakainom na eh. Tumatama na kasi. Sus, wala yun. Nga pala, pasensya na kanina kay Lay ha. Ganun lang talaga yun eh. Banyakis kasi yung batang yun. Wala yun. Magkaibigan kayo? At bakit bata pa yun? Ilang taon ka na ba? Kapatid ko yun si Lay. Hindi lang halata. Sa edad naman, 29 na ako. Ikaw? 23 pa lang ako. Ann, tama? Nice to meet you. 29? Going 30? Talaga ba? Parang hindi naman. Bakit parang ang bata niyang tingnan para sa edad na 29? Dala ba to ng amats ng alak? Nagtuloy-tuloy lang ang kwentuhan namin ni Ann habang nagyosi. Bad girl din pala siya. Ang hot niya din tingnan sa bawat hit-hit niya ng sigarilyo. Pagkatapos naming magsigarilyo ay agad din kaming bumalik sa pwesto namin kung nasan sila Paulo kanina. Kaya pala di mo pinapansin sila pare Ate palang nais. Baliw. Kung ano-ano sinasabi mo dyan, ano iniisip mo? Sabay lang kaming nagyosi Ito talaga. Pasalamat ka birthday mo kasi kung hindi nako. Pero tama si Paulo. Kung sabik lang ako sa babae, baka si Ann talaga ang matipuhan ko. Hindi dahil sa magandang kurba at angking kagandahan niya kundi dahil mabait at maayos siyang makitungo at tila isa siyang misteryosang babae.
Alauna na ng madaling araw kami nakauwi ni Paolo at ng iba pa naming kasama. Pagod, antok at amats nang nararamdaman ko pero di ko pa ding maiwasang isipin si Ann kung nakauwi ba to ng ligtas o kung okay lang ba siya. Pero sa tingin ko okay lang siya kasi kung titingnan kanina para siyang batak sa alak o sa pag-iinom kaya feeling ko hindi siya agad-agad nalalasing. Pumasok na ako sa kwarto at papahiga na sana nang biglang nagring ang cellphone ko. Ang known number, halatang hindi ko kilala. Hi, salamat nga pala sa pakikitungo niyo sa amin kanina. Nag-enjoy kami. Sana maulit-uli. Thanks. From Ann. Halos mapaupo ako sa higaan nang makita ko na galing kay Ann ang text message. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang dahil lang sa kilig.